Kahit gaano kalayo ay gagawa at gagawa pa rin siya ng paraan para kontakin o para kausapin ka. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na ng video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and hanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po naman nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp demo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon ituturo ko sa inyo paano nga ba siya maghanap ng paraan, paano nga ba siya magkandara pa na humanap ng paraan para kausapin ka o para tawagan ka. So dito po is kailangan natin dito ng ating gagamitin is kailangan mo lamang dito ay uling. Kahit anong klaseng uling, basta ito ay uling, yung medyo malaki-laking uling. So uling po, at pwede na rin na kumuha ka ng karayom or pin. Depende sa inyo kung ano ang gagamitin ninyo, pin or karayom. So uling, and ayun po, yun lamang ang dapat nating ihanda, and pwede mo itong gawin kahit na kayo ay magkalayo sa isa't isa at kayo ay magkalapit sa isa't isa. So kung nararamdaman ninyo na para bang hindi na masyado siyang pumupunta sa inyo o hindi na siya masyadong kinakausap ka, so gawin po ninyo ito. So dito, kailangan mo lamang dito ihanda ang inyong sarili. Kailangan na alam mo sa iyong sarili ngayon ang gustong-gusto mo itong gawin, at buo dapat ang inyong loob, tiwala at paniniwala sa paggawa dito, and kailangan na hindi ka nagdududa sa inyong dapat na gawin. So ganito po ang inyong gagawin kapag kayo ay ready na. Yung uling is gamit yung pin, i-okit po ninyo doon yung pangalan niya ng isang beses lamang, pangalan niya at apelyido. So kaya po siya isulat. So ayun po, kahit anong uling ha, yung kahoy na uling or yung saniyog na uling, yun po ang inyong gamitin. Depende po sa inyo kung ano yung uling na meron kayo. So gamit ang karayom or di kaya pin, iukit niyo doon sa uling yung kanyang pangalan at apelyido. So habang sinusulat mo yung kanyang pangalan at apelyido sa uling, dapat siya yung laman ng isip mo. And ayun, pagkatapos mo siyang isulat, ay inyo itong sindihan. Yung tipong mag-aapoy siya. So kailangan na nag-aapoy yung uling. Dapat po ay talagang yung mamula-mula po sa apoy yung uling. And habang sinisindahan mo yung uling, ay inyong usalin yung lapit ka sa akin kahit anong oras at ako ay iyong hahanapin. So 3 ulit mo siyang sasabihin. Hindi mo na kailangan na sambitin yung kanyang pangalan, or nakadepende sa inyo kung sasambitin mo ang kanyang pangalan o hindi. Basta pwede na ay lapit ka sa akin ng kahit anong oras at ako ay iyong hahanap-hanapin. So ganyan po ang inyong pagkasabi. 3 ulit mo siyang sabihin. And yung uling, di ba, yun ay nag-apoy na. Kahit hindi masunog yung buo niyang pangalan, ang gagawin ninyo ay inyo itong patayin gamit ang tubig. Patayin ninyo gamit ang tubig at humanap kayo ng ilog o di kaya dagat, iyo itong itapon doon sa dagat or di kaya ilog. And sa pagtapon ninyo, sabihin ninyo, sa agos ng tubig na ito, ako ay iyong hahanap-hanapin at ako ay iyong mamahalin. So hahanapin mo ako ng kahit anong oras. So yun po ang inyong sasabihin. Dapat ay nanggagaling sa inyong puso ang inyong mga sinasabi. Yung tipong gaano ninyo kagusto na kayo lamang ang lagi niyang hinahanap. So kung magtatanong ka kailan siya pwedeng gawin, dito po napakaganda dahil kahit anong araw at oras pwede mo itong gawin. So yun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.